Ay, sige, sige. Saan ang lubid niyan? Baka na-overdue? Bakal bala. Yaro ng ulo, oh. Na-overdue. Kita. Eh, dyan ang ulo. Sige, sagadan gid, sagadan gid. Dyan ang ulo. Na-overdue na, na-overdue. Iryaw! Bigla ang pag ano nga, bigla ang pag ano. Pag-gra. Oo. Ano? Sige, sige, sige. Wala, wait lang, si tatay. Diyan ka. Sige, kaya dyan. 1, 2, 3, go! Sige, sige. Nawala na ba ang tubig? What's up mga ka-Elfrance Coral? So today ay nandito tayo ngayon sa Barangay San Isidro, isa sa barangay sa bayan ng Bulalakaw para i-rescue ang isang inahin na kalabaw na naantala ang kanyang panganganak. Base sa report ng may-ari ng inahing kalabaw na ito mga ka-Elfrance Coral ay kahapon pa ng hapon lumabas sa puwerta ng inahing kalabaw ang paa ng kanyang anak. Pero nai-report sa akin mga ka-Elfrance Coral ay alas 10 na ng umaga kinabukasan. Kaya nagmadali tayong pumunta dito sa lugar na ito. At ito pa mga ka-Elfrance Coral, nanggaling tayo sa bayan ng Bulalakaw. At the same time, itong pupuntahan nating lugar ay malayo pa din doon sa National Road nila. National Road ba ang tawag doon? No, basta sa highway, malayo siya sa highway. Kailangan pang maglakad at medyo may kalayuan talaga mga ka-Elfrance Coral. So, bale, nakarating talaga kami dito ay halos alas 11 na ng umaga. So, sobrang haba na ng ang itinagal ng panganganak ng inahing kalabaw. It means that delikado na talaga mga kakoral sa kalagayan ng ating inahing kalabaw or sa kanyang anak. So bahala na kung ano ang ating madatnan doon. Basta ang ating goal ay ma-rescue ang ating kalabaw, ang ating inahing kalabaw. At ayan mga ka-Elfrance Coral ay may nakikita kayong kulay blue na trapal. So sabi ng tagapangalaga ng ang kalabaw na ito ay nandun daw nanganganak ang kalabaw. So bali kasama ko nga pala dyan yung ating pinsan. So siya talaga ang may-ari ng kalabaw, si Consiala Chilina. At siya yung nag-report sa akin na nahihirapan daw manganak ang kanyang kalabaw. So pagkarating namin dito mga ka-Elfrance Coral, ito yung aming datnan na sitwasyon ng ating inahing kalabaw na nanganganak. At pagkadating namin dito mga ka-Elfrance Coral ay agad na akong nagsuot ng gloves para ma-check ang puwerta ng ating inahing kalabaw at at the same time ay ma-check natin ang status, location at ang position ng anak ng ating inahing kalabaw. At yung may-ari din ng kalabaw, of course, mga ka-Elfrance Coral ay chine-check niya din kung ano ang kalagayan ng kanyang kalabaw. Mahina na talaga kasi mga ka-Elfrance Coral itong inahin natin. Ikaw ba naman halos 20 hours na ang nakalipas pero hindi pa rin nakakalabas yung kanyang anak. Galaw pa. Buhay pa yan. Pang ilang anak to? Isa pa lang yan. Pangalan yan pala ito. Dahil first parity ito mga ka-Elfrance Coral, so nag-decide talaga ako na dapat maingat at ang pag-assist natin dito sa ating inahing kalabaw. Kasi nga pag mga first parity mga ka-Elfrance Coral ay talagang mga masailan ito, hindi ito basta-basta. So dapat hindi sila madala sa kanilang panganganak. And of course ay binigay natin dyan yung ating best. Ayun ang nabol namin nga, kahit na mawala yung anak niya, basta ang nanay niya mabuhay. Unang paanakan pala ito. Yung aking nakondo, ang nanay niya, kahit mawala yung anak, basta ang nanay mabuhay At pagkatapos kong masuot mga ka-Elfrance Coral ang aking gloves ay nagpatulong muna ako kay tatay
yung taga-alaga dito ni Consuela ng kanyang kalabaw na ito na iisod itong ating inahing kalabaw nang sa ganon ay hindi tayo mahirapan na i-check. So medyo hirap na kasi kumilos ang ating inahing kalabaw, pero ay ano pa naman siya yan, bumabangon-bangon. So ibig sabihin medyo okay pa yan. And then ay dyan na rin ako mga ka-Elfrance Coral nagsimula na i-check ang puwerta ng ating inahing kalabaw, at the same time ang location, position at status ng ating bulo or our calf. So ayan, natalian na pala nila ito mga ka-Elfrance Coral. Trinay na nila na hilahin pero hindi nila na ipalabas. And then ayan mga ka-coral, upon checking nitong ating calf or bulo ay nasa labas naman na yung ulo niya. So sabi kasi ng may-ari sa akin ay suhi daw itong ating calf or bulo. So chinek ko siya, ay nasa labas na ang ulo naman, medyo malapit na, may nakakapa na kasi akong tainga. And then hindi pa rin siyempre ako nakontento, siyempre kailangan ko magsuot ng aking mahabang gloves. Mabuti na lang ay may reserve tayong mahabang gloves at galing pa yan sa farm namin. So pinuntahan ko pa yan sa farm namin sa Taparma. Ayan. So super assist dyan ng aking kumare, pinsan at Consuela ng aming barangay para maisalba itong ating ang tawag dito, ating inahin. So medyo may kainitan na rin sa panahon na yan mga ka-Elfrance Coral. So after nyan syempre double check ko ulit kasi hindi ko makuan kung saan na talaga banda yung kanyang nguso. Inahanap ko kung kanina hindi maikli naman yung ating gloves kaya hindi ko ma-check ng maayos. So ito ay meron na tayong mahaba na gloves at maalwa na natin yan i-check. Yun nga lang dyan, may dumi tayo dyan, dumi ng inahing kalabaw na yan. So pinatanggal ko muna kay tatay para maalwa talaga yung ating trabaho. At ayan mga ka-Elfrance Coral, ay nag-start na talaga din ako dyan mag-check. Talagang dinukot ko na hanggang sa maabot ko kung saan na naka-locate ang ulo ng ating kalabaw. Mahalaga kasi yun mga ka-Elfrance Coral, nang sa ganun ay mas malwa nating maipapalabas ang ating kalabaw. At of course ay na-check ko yan kung saan na siya banda at inayos ko ng bahagya kasi nga para mas mapaalwa natin na maipalabas itong ating ang ating bulo or calf. Sumablay ang kanyang Ulo. Pinitin siya ay. Nandito na pa ang kanyang Kaya po ito, kaya pa natin ito ilabas. Ilan po kayo naghila dito kanina? Tatlo lang kami. Ay, hindi rin nag-aas ng ila. Natakot rin kami. Wait. Nag-ano pa siya, nag-respond pa siya, kaya pa yan. Kaya sabi ko nga, huwag natin ka rin. Punta mo lang may-ari doon kung anong kontra ka. Gano pa yun? Iri mo. Yan, hindi, iri oh. Kaya kanina, sabi ko agad Dapat may ano kayo dyan. Tawag dito. Ano pa ito? Tela, damit. Pang ano dito, pang sapin sa tali. Talian natin to. Dali, kaya pa to. Damit lang? Oo. Yun, Tainga na ito, ulo na ito oh. kay bulag na ng kulambo. Takbo! Punta balik-balik ang dige. Baka may lastiko din dyan. Interior! Hindi interior. Guma, basta guma. Tainga to, ulo to oh. Okay, nagat ka sir, no? Sorry ka tutoy. Anak ni Sir Isko. Ha? Anak ni Sir Isko. Anak yun ni sir?
Mag-respond pa siya. Lakas pa no? Kaya pa natin to. Giyak siya eh. Ha? Okay din ito. Sige po, patuloy. Ito? Oo. Dito lang. Masakit naman yan. At ayan mga ka-El France Coral ay nilagyan ko muna ng tela itong paa ng ating kalabaw. Baka kasi may chance pa na mabuhay itong ating bulo ay hindi naman ma-damage ang kanyang paa. Kasi nga ang ilalagay natin dyan na pang natali or pang hila or gagamitin natin pang hila ay bakal. Dahil paano po tayo dito? Talian natin po ito. Lubid. Lubid. Dapat ningkon mo si kung kayo na eh. Okay. Ano kayo mga... Dito. Kung ako doon ano? Kaya na natin ba yan? Isang lalaki pa. Kung mga auto saglit? Pero patayan natin. Siya ang magadukot. Tapos kayo tayo Oo. ng Matawag lang ako saglit? Sige, talakan. Pero nagatayo pa siya. Kapit, kumalaki-laki, bago si At sa puntong iyan mga ka-El France Coral, after kong maitali itong tali natin ay dumating na rin yung ating Nagatayo pa siya. katulong para maghilad na sa ating kalp para mas mapuwersa yung paghila natin. At ayan, mag-start na po kami mga ka-El France Coral ng pagpapalabas ng ating bulo. Hindi banda ka po, marapit-rapit. Dito lang banda, dito lang kayo. Oh, pagkalayo-layo man nyo. Daw. Masin niya sa kwa, masin niya sa patay niyo. Huyog-huyog pa ng buyon. Sige. Sa darwa. Sige, diretso. Sige, diretso. Sige, diretso. Sige, diretso. Dala rin kalabaw. Higot kaya itong ano ito Higot itong sungay ito sa luyo. Pwedeng higot dyan. Sige, malapit na. Bilang nyo lang. Okay. Higutaan ng dyan. Sa unang attempt namin dyan mga ka-El France Coral ay talagang matindi ang hilahan namin dyan at yung nanay na natin na kalabaw ay sumusunod na rin kaya mas minabuti naming itali muna yung sungay niya doon sa palpal na ginawa ng may-ari o taga pangalaga dito sa ating kalabaw. Malapit kita. Diyan ulo. Sige, sagadan gid. Diyan ulo. Overjo. Iryo! Bigla ang pag-ano nga, bigla ang pag-ano. Pag-grass. Oo. Sige. Wala, wait. Sige, wait lang. Si tatay. Diyan ka. Sige, kaya nyo dyan. 1, 2, 3, go! Sige. Nawala na bagang tubig niya. Sige. Hindi, dyan ka ng ulo. Dyan ka. Wait lang ha, wait. Hindi ka magaling sa pisto nyo. Si bulag ko naman mauling ng utang pero balik mo no eh. Si bulag. Dan. Sige. So ganun pa rin mga ka-El France ay sumasama pa rin talaga itong kaya mas minabuting hinigitan na ulit ni tata yung pagkatali dito sa ating kalabaw para hindi na siya sumama kapag hinila natin ating bulo. Sige. Wait. Mabila ako ha. Mabilang. Check ko lang anong. Sige, isa, dalawa, bila. Sige. Isa pa. Bila. Isa pa, bila.
Yun. Bira, bira. Sandali lang. Wala na, sayang. Naipit kasi yung kanya ano. Sayang. Lalaki? Wow, lalaki sabi ko pa eh. Lalaki yan. Lalaki sabi ko eh. Ipit ang kanyang ulo. Pagkabahol pa tayo. Tay. Sabi ko pa eh, lalaki. Naipit ang ulo niya. So, na-check talaga natin sana. Okay lang yan. Sa mabuhay lang nanay. Re-rean ang ano. Pagkabahol. Sige na po. Laki sayang. Ang ano, gamot bago tayo magano. Mare, Mm. anuhin to, ayusin ito ang kanyang ano. Tanggalin ito, ayos to ang kanyang ano ngayon. Ano? Duble na Alisin niya ng tali. Duble ko lang ng kapal no? Oo, alisin ang tali. Alisin ang tali. Wait lang kuya, wait lang. Sayang. Kahit itong laro ko, kahit mawala nga na anak niya, nanay niya mabuhay siya. Pagkabawal no? So ayan mga ka-Elfrans Coral ay matagumpay namin na nailabas ang cult at yun nga lang ay hindi siya naka-survive. Ang mahalaga ay na-survive natin ang ating inahing kalabaw. And after nyan mga ka-coral ay kailangan pa talaga yan na ilabas yung placenta ng ating inahing kalabaw at so first quality talaga ito mga ka-Elfrans Coral at nakita ko rin based sa aking assessment na mahina na talaga yung ating inahing kalabaw kaya mas minabuti ko na bigyan na lang siya ng pampahilab at later ay i-check natin ang magiging forma at the same time ang status pa din ng ating inahing kalabaw na ito para tulungan pa natin siya sa iba pang medikasyon na kailangan niya hanggat siya ay maka-recover. Okay na ikaw be, nalturo ka na lang kita ng ano para maglabas ang mga inunan mo ha. Sagad sa ito. Diyan may magkutos na ng bata. Ito yung naing bayan ng bata. Pudog akong ano ay. Budog ang imong kamay, sir eh. Kamay ay. Balikan kita ha. Anong oras na ngayon? May talaga tumaas. Lasinsi. Ha? Lasinsi 14. Bago makalasong sila ng gabi. So what's up mga ka-Elfrans Coral? So katatapos lang namin i-save yung nanay ng kalabaw ni Conchal at Chelina. Hindi man namin na-save yung yung kanyang anak kasi kahapon pa daw yun lumabas ang paa ng bandang alas 4. Ni-report naman sa akin ay alas 10 na. Siyempre may ano pa tayo work ay medyo malayo tayo sa ang ating trabaho ay nagbiyahe pa tayo mga 30 minutes. So ang mahalaga ay na survive natanggal natin yung biik. Sanay kasi ako sa sa biik eh. Yung anak ng kalabaw. At mamaya babalik tayo dito para i-check kung lumabas na yung lahat ng laman, yung inunan, placenta para makapag-inject tayo ng antibiotic sa ating inahing kalabaw. So medyo may kalayuan din ito sa aming lugar pero syempre tawag ng tungkulin laban. So ayan mga ka-Elfrans Coral ay ang mapapayo ko lang kapag kayo ay naka-encounter ng ganong sitwasyon na hirap na mag-anak ang inyong mga alagang hayop at wala naman kayong hindi kayo aware
or wala kayong alam kung paano i-assist, mag-call na agad kayo ng expert or veterinary sa pinakamalapit sa inyong lugar para safe ang inyong alaga kasi investment yan. So ayan muna mga ka-L France Coral, pauwi na kami. Maraming salamat sa panonood. Taas ba?